My story in my life, story time. Hmm, Noong nangarap pa ako, yung maliit pa ako, sinabi ko sa papa ko na, "Papa, gusto ko mag-abroad kasi para makasukli ko sa inyo na maibigay ko yung gusto ninyo." Sabi naman ng papa ko, "Anak, kung mag-abroad ka, hindi naman na nags nagsabi ko ng kasinungalingan. So maganda ka baka pag-anuhan ka pa ng amo mo." Sabi ko naman, hindi naman lahat na ganyan na tao. So swerte-swerte lang yun pa 'pag mag-abroad. So sinabi ko naman, "Alam mo ba pa, 'pag mag-abroad ako, yun ang ibigay ko sa'yo na gusto ko na makapunta ka ng sambungan, enjoy ninyo ang buhay ninyo, sarili ninyo. Gusto ko masaya kayo, susuporta din ako at saka kay mama." So, sayang lang kasi hindi ko na abutan kasi namatay yung papa ko, parang teen pa ako. So, ang kung buhay pa sila ngayon siguro masaya sila sa ginagawa ko kasi hindi ako talaga, kahit nahirapan na ako, hindi ako never ako mag-give up. Kung kaya ko naman itayo, itayo ko, igapang ko kung saan ako, yun lang ang panindigan ko, kung saan ako nadapa doon ako babangon na. Hindi naman lahat na tao na kung dapa siya, lagi lang nang nakadapa. Kailangan din makaahon din na makabangon sa kahirapan. At saka yun lang na sa buhay ko na lagi akong nagkasakit. Pero kahit lagi akong nagkasakit, never ako na nagsabi sa sarili ko na, "Oh, ayoko na magtrabaho dito sa Qatar. Gusto ko na mag-for good. Gusto ko na uuwi kasi nahirapan ako." Talaga naman mahirap ang trabaho ng katulong. Sobrang hirap. Mas mauna pa ang trabaho namin kaysa kumakain kami. Nagtrabaho kami, sobrang gutom. Nangilipit ang kagutom sa sakit. Minsan masakit yung tiyan ko kasi gutom na kasi. So, mas inuna ko pa ang trabaho ko na kaysa pagkain. Kasi ayoko naman masabihan ako ng amo ko, kumakain ka na, kaunti lang natapos mo. Gusto ko tapusin ko lahat bago ko kumain." So, minsan makaiyak ako kasi may sakit din ako na bawal maggutuman. Eh, Kasi 'pag maggutuman ako, may ulcer din ako. So yun lang, tinitiis ko lang kasi wala naman akong choice na kung sunduin ko yung sakit ko. So nagpakatatag na lang ako, maging strong ako sa buhay ko at saka gusto ko na rin na makaipon ako sa sarili ko. Ayaw ko naman na uwi ako ng Pinas, mag-for good ako. Oo naman, relax. Relax ka kasi wala kang trabaho, nakaupo-upo ka lang. Pero yung utak mo naman, magastos din kasi alam mo ba, nagpaikot-ikot yung utak mo nag-isip ka palagi, ano kayang kainin ko, no? Ano kaya yung ipambili ko bukas? Ano kayang pambayad ko ng kuryente? Yun ang iniisip ko. So, yun lang, magtiis ako hangga't kaya ko. Pray ko lang kay God na bigyan pa ako ng malakas na buhay, mataas na buhay at laging strong. Yun lang. So, ayaw ko magpabigat sa mga anak ko. 5 anak ko pero ayaw ko na manghingi sa kanila. Yun ang ugali ko. Mas mabuti pa ako ang hingian kaysa akong manghingi. Naka naka hihiya na manghingi ka ng anak tapos kahit mayroon sila, hindi ka bigyan, 'di ba? 'Yun. Pero ako, never ako tumatanggi sa mga anak ko kung mayroon lang ako. So, kayong mga kabayan, so tayong mga OFW, kailangan mag-ipon tayo para sa sarili natin para hindi tayo umaasa sa mga anak natin. Pahirap 'pag umaasa ka tapos yung partner nila hindi magandang ugali, may masabi, marinig mo, masumasaktan ka lang. Mas mabuti may ipon tayo kasi ma hindi na tayo mag-isip na manghingi ba ako ng anak ko. Kung ako so kung ako lang, kung maubusan naman ako, never ako manghingi ng anak ko. Kaya ko na magtiis. Ayaw ko na manghingi na kaysa may marinig pa ako na hindi maganda.
So, mag-ingat kayo. Salamat po sa inyong lahat sa thank you sa nanood sa akin lagi.